Sunday. At bukod sa mga wala ng Sunday dahil sa sakit, meron din dito may sakit. And, praise God dahil magaling na po, no? Lumipas na yung mga sakit. So, sa ating pong pag-aaral ngayon, maiksing pag-aaral, ano po, ating pong tutunghayan ang pagpapatuloy ng ating pong study sa 1 John chapter 3. Ano po, and this morning, we'll be discussing chapter 3 verse 12 to 18. So, yung binasa po kanina, 1 John chapter 3 verse 12 to 18. Hello, question. How do you love your brother? So, sabi ko nga, March na, love pa rin yung topic ni John. How do you love your brother, Sam? How do you express your love to one another? So, ito po yung pinag-usapan natin since last Sunday. Ano po? Last Sunday, we've learned that it's easy, no? It's easy to say, I love you. O sabihin nyo salitang, I love you. But sometimes, walang meaning. Walang substance. No? Madaling, parang pangkaraniwan na siya eh. I love you. Ganon. Pero, galing ba talaga dito? Iyan, no? Pwede mong sabihin siya, pero yung truthfulness dun sa salita, sa puso mo, ay maaaring wala. You say, I love my children, but you don't give them enough time. So, asan dun yung totoong love? I love my parents, pero hindi mo sila sinusunod. No? Disobedient ka sa kanila. Or, I love those kids, pero nakita mo silang gutom, hindi mo man lang sila mabigyan ng tinapay. Isang tinapay. Iyon po yung problema ng rich young ruler na pinag-usapan natin last Sunday. Yung rich young ruler, pagdating po sa Ten Commandments, sa dalawang utos, o the summary ng utos ng Panginoong Jesus, love, ang huli doon kasi, love your neighbor as yourself. Sabi ng rich young ruler, perfect na yan, ginagawa ko yan. Pero dumaan sa test ng ating Panginoong Jesus. At sabi ng Panginoon, okay, if you follow those commandments, then sell your possessions and give them to the poor, no? Yung possessions niya ay ibibenta niya at ibigay sa mga dukha. Naglakad palayo ang mayaman at iniwanan niya si Jesus. Hindi niya kaya. Sa pakiramdam niya, sa paniniwala niya, religious siya, sinusunod niya yung 10 utos, and yet, pagdating doon sa actual ng expression of love, hindi niya kayang gawin. So sa salita, madaling sabihin, oh, perfect lang 10 commandments, oh, religious ako. Pero, nakikita ba sa buhay mo yung pagiging religyoso? Nakikita ba sa buhay natin yung commandment ng Panginoon? Nagre-reflect ba si Jesus Christ sa ating mga buhay? Madaling sabihin, I love my neighbor, but without action. Nakakatuwa kahapon, kanila kami pumalik from Montalban. Kahapon, tinest ako ng Panginoon sa message na to. Habang nililinis ako doon sa labas, yung kaharap naming bahay, yung tatay doon, naglakad, nagbatian kami, hello. Maya-maya, lumapit, nagkumustahan kami, dahil may sakit siya. Lumalim yung pag-uusap namin to the point na medyo delikado na kasi yung sakit niya. Magastos na, matinding, basta delikado yung sakit niya. So nauwi kami sa pag-usap tungkol sa buhay hanggang sa may bahagi na ang gospel sa kanya. At
doon pa lang sa doon pa lang nag-uusap kami, in-impress ng Lord sa heart ko na ipag-pray mo siya. So, matagal na usapan, tapos pinag-pray ko siya. Sabi ko, bro, pwede bang pag-pray kita? Tapos gano'n. Medyo na siya noon, na na-touch na siya. Tapos habang nagpipray, in-impress ng Lord sa akin na abutan mo siya. Then sabi ko pagkatapos ng pray, sandali lang bro, ikukunin nila ako. I want to contribute sa kung anong mang dinaranas ko ngayon. Di pumasok siya. Pagbalik ko, umiiyak na siya. So pawis na pawis ako pero hindi ko nakayanan. Ako nag-iyakan kami sa harapan ng bahay kahapon. Nag-iyakan kami. Umiyak siya eh. Tapos na-touch siya. Sabi ko, ganun ang pag-ibig ni Jesus Christ. Sabi, nakakaya sa hindi. Hindi ako yun. Si Jesus Cristo yun. Pumasok ako, shinare ko kay Ate May. Tuwa ako kasi sabi ko, test yun nung passage na pag-aaralan ngayon. Dumadaan naman tayo doon, pero kahapon, napakaganda ng test sa akin. Kahit medyo may kami nun dati. Pero nakita ko yung love ng Lord at na-express yung love na yon hindi lang sa salita kundi sa gawa. Thank you Lord sa opportunity. Yun yung I love my neighbor and literally is my neighbor and I shared Christ and when I say Jesus loves you and yung expression ng love na yun ay naibigay, then yun yung love with action. And I thank the Lord for the opportunity. So nakakatuwa lang na nagbibigay ang Panginoon ng opportunity na gano'n. Hindi yun madalas hindi madalas yun. Siguro pag hinanap mo, pero hindi madalas na mabigyan tayo ng gano'ng opportunity. And praise God for that. Iwanan natin yung lalaking mayaman. Pag-usapan natin si Cain. Kasi ito po yung tinatalakay dito sa verse 12 hanggang verse 18. So inunti-unti lang po natin para medyo mahimay natin maibigan. Pwede naman tapusan yan, pero inukuha lang natin yung pwedeng putulin para hindi tayo masyado humaba. Now, let's talk about another man in the Bible. And sabi sa first John, ni John, his name is Cain o Cain. Ilan na si Cain? According sa Genesis, so balikan lang natin yung buhay ni Cain. Sa mga hindi nakakilala, I want to introduce you dito sa taong ito. I want to introduce him to you. Dito sa Genesis, chapter 4, verse 3 and 5. Ito yung kwento ni Cain. Siguro sa verse 1 hanggang verse 5 para may konteksto tayo ng buhay niya. Now Adam knew Eve his wife, and she conceived and bore Cain, and said, I have acquired a man from the Lord. Then she bore again, this time his brother Abel. Now Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. And in the process of time, it came to pass that Cain brought an offering of the fruit of the ground to the Lord. Abel also brought the firstborn of his flock and of their fat. And the Lord respected Abel and his offering, but he did not respect Cain and his offering. And Cain was very angry, and his countenance fell. So mamaya, tutuloy natin ano nangyari, ano ba yung ginawa niya because of that incident. Those when they worship God. Both of them worship God. So dito makita natin that Cain was God worshipper. Worshipper din po si Cain. So hindi po natin matatanggi sa kwentong yan that he was a God worshipper. Sumasamba rin po siya sa Diyos. And he even offered to God, sacrifice to God.
Pero makikita natin sa kwentong ito, yung outward looks na nag-o-offer siya. Sa atin, ito yung offer natin. Nag-o-offer siya. Nakita, religiously siguro, nag-o-offer siya. Pero yun yung portrayal ng kanyang buhay, no? According sa Genesis, nag-o-offer siya ng kanyang produce din. But inwardly, he is a child of the Satan. He is a child of the devil. Sabi po dito sa 1 John. Ano po? Alam natin, siguro basahin ko yung John 8. Ano ba yung katangian ng mga anak ng demonyo? John 8:44. Siguro, basahin ko sa verse 42. Jesus said to them, "If God were your Father, you would love me, for I proceeded forth and came from God. Nor have I come of myself, but He sent me. Why do you not understand my speech? Because you are not able to listen to my word. You are of your father, the devil, and the desires of your father you want to do. He was a murderer from the beginning, and does not stand in the truth, because there is no truth in him. When he speaks a lie, he speaks from his own resources, for he is a liar and the father of it." So dito yung katangian, una, hindi sila makaintindi ng Word of God. At ang kanila sinusunod, even sa Ephesians chapter 2, verse 1 to 3, kasama rin po tayo nung una eh. Tayo'y mga anak ng demonyo dahil sa wala tayong relasyon sa Panginoon. Yun po yung because of our nature. Ganun po yung nature natin. At ang sinusunod natin ay ang mga desires ng Father natin noon. And your father is the devil, sabi po dito. Tateg na mo. Your father is the devil. So, as we reflect dito po sa buhay po ni Cain, I believe God allows John to write this passage or this letter kasi po para maging reflection po ito ng ating mga buhay sa panahon po natin. So sinulat po ito, even yung Old Testament, sabi kasi ng iba, ay New Testament lang kami. Hindi kami gumagamit ng Old Testament books kasi New Testament, alam niyo po, ang mga prophecies ay nasa Old Testament. At yung fulfillment nun is yung ginawa ng Panginoon Jesucristo. Yung fulfillment ng promises sa Old Testament ay nangyari sa New Testament times. Malinaw po iyon. So tayo, ang Bible natin, Old and New Testaments. Testamento is covenant, ang ibig sabihin. Covenant. Kasunduan. So dito makita natin sa Old Testament, may kasunduan ang Diyos sa tao. At tinupad niya yon dito po sa New Testament. Kaya covenant pa rin po itong future pa po ang New Testament. So makita natin po dito sa sulat na ito ni John, ni Apostle John, ay ibinahagi niya ang buhay dito ni Cain. Masamang tao pero ibinahagi niya para maging mirror natin. Siya yung parang magre-reflect tayo sa buhay nito. Tingnan po natin yung kanyang buhay na kung saan outwardly a worshipper of God but inwardly a son of Satan. Pwede ba? Worshipper and yet sa kalooban niya ang tatay niya pala si Satanas. Pwede siya. Si Cain ganun po. Si Cain. Tingnan po natin yung behavior po ni Cain. Meron na po akong tatlong characteristics o behavior ni Cain as a child of Satan. Dahil nag-reflect po dito yung katangian ni Satan sa buhay ni Cain. Kaya maintindihan mo bakit he lacks of love. Wala siya yung love. At
yung love ay hindi present sa kanyang puso o sa kanyang buhay. May tatlo po. First is murder. No? Katangian nun, murderer. O katangian niya sa puso niya, yung murder, pagpatay. Ano po? The ultimate expression of hate is murder. To kill. Not just, hindi lang kill murder. Pinagplanuhang pagpatay. Kaya pag, di ba may hindi lahat ng napatay ay murder. Yung iba, homicide. Di ba? Mas maganda yun. Hindi sinasadyang pagpatay. Pero dito, malinaw na ang ginamit is murder. Sinadyang pagpatay. Sinadya niyang patayin ang kanyang kapatid na si Abel. Mamaya makita natin bakit. First is because he hated Abel so much. For what reason, mamaya makita natin. The ultimate expression of hate is murder. Ano po? Pinagpaplanuhan pagpatay. Titingnan po natin yan. Kaya yung pagtitingnan mo yung Ten Commandments, thou shall not kill, di ba? Paano yung mga sundalo? Paano yung mga pulis? May mga Kristiyanong pulis may mga Kristiyanong sundalo. Di nagkakasali sila every time na makakapatay sila ng kalaban ng gobyerno o ano, paano yun? Lagi sila magkakasala. Kung ang batas ay thou shall not kill, pumatay ka ng hayop, nagkatay ka ng manok, nagkatay ka ng baboy, thou shall not kill. Diba? Paano yun? Alam mo, hindi po, yung pinatay. Alam niyo po, ang tunay na translation is murder, hindi po kill. Kaya nga yung mga di ba, yung pag-aawayan sa Kongreso, yung pangdepensa nila yan yung sa Ten Commandments, yung capital punishment, yung pagbitay. Sasabihin nila, sabi yung Ten Commandments, thou shalt not kill. No. Murder po yun. Murder, hindi kill. Pag pinag-aralan mo ang Bible, pagdating sa capital punishment, ini-impose ng Bible ang capital punishment. Naririnig natin didiscuss nila na, hindi pwede yung capital punishment kasi si Jesus Christ na nga lang Diba? Batuhin nyo kung sino sa inyong walang kasalanan. Ibig sabihin, hindi niya binabaliwala yun. Kasi batas yun ng mga Hudyo. Yung caught in adultery ka, batuhin ka hanggang sa mamatay. At ano yun? Batas ng mga Hudyo yun. Galing po yun sa Old Testament, batas ng Diyos po yun. At least magkaroon kayo ng idea, kapag narinig nyo sa balita, tinutulan ng ganito. Sasabihin, gagamitin din nila yung biblical point of view. Hindi po, basahin mo ang Biblia. Kahit si Jesus Christ, hindi niya tinutulan Sabi niya, sige, batuhin. Kung may bumato doon, di ano. Sasabihin naman, kung sino daw walang kasalanan Sino bang walang kasalanan? Siyang bumato. Batas po yun Pero hindi po yun yung topic natin. Ang topic po natin ay yung makikita natin katangian ng demonyo kay Cain at yung pagpatay. Ano po? Pinatay po ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel dahil namumuhi. Hate. No? Namumuhi siya kay Abel sa verse 12. Not as Cain, who was of the wicked one and murdered his brother. Malinaw po ito, no? He murdered his brother. His deeds were evil. Evil. Ano po? Because his works were evil and his brothers righteous. So makita natin yung opposite na katangian po ng dalawa. Ito po kasi yun, yung offering po ni Cain, hindi tinanggap ng Diyos, samantalan yung kay Abel, tinanggap ng Diyos. Bakit hindi tinanggap ng Panginoon ng Diyos yung offering ni Cain? Dahil yung puso niya balutan ng kasalanan. Ano po? Cain was jealous to his brother Abel. Yun po yun Nagsiselos siya.
Pero panganay si Cain, di ba? Pinagsisilosan niya yung younger brother niya. So nakita niyo po kung gaano ang pwedeng magawa ng jealousy. Ano ba? Pagiging mapanibugho, no? Mga silosa. Okay lang yun eh, kung lambing lang yun. Pero kung iyon ay magdadala sa iyo sa hatred, hindi pwedeng dumating yung punto na makapatay ka dahil sa sobrang selos mo, sa sobrang silosa mo. Katangian po yun ni Satan, no? Malinaw po yan dito sa nangyari. Ano yung naging ugat, bakit pinatay ni Cain si Abel? Dahil sa selos. Dahil tinanggap ng Diyos yung offering ni Abel, samantalang tinanggihan ng Diyos yung offering ni Cain, no? Yun po yung the very reason kung bakit he murdered his younger brother, Abel. Ano po? Yun po yung behind do sa even siya yung behind sa persecution po ni Jesus Christ. Dahil naninibugho po yung mga leaders ng panahon iyon kay Jesus Christ. Kasi ano Panginoong Yesus yung pag nagsalita siya, dinudumog siya ng mga tao. Hindi dahil Diyos siya or makapangyarihan siya. Actually, iniwasan niya nga yung mga tao. Pero, nagsiselos yung mga religious leaders ng panahon na yon sa Kanya, kay Jesus Christ. Kaya siya pinatay ng mga taong ito. Ano mo? Yung jealousy, sa verse 13, sandali po. Basahin natin verse 13 just to point yung kay Jesus Christ. Do not marvel, my brethren, if the world hates you. No? We know that we have passed from death to life because we love the brethren. He who does not love his brother abides in death. So, discuss natin mamaya. Ano po? Yung jealousy po ay it can break a good relationship. Diba? Maganda yung relasyon dahil sa selos, sira. Diba? Sayang yung magandang relasyon. Masayang relasyon, magandang relasyon, but because of jealousy, nasisira yung magandang relasyon. Brother to brother relationship. Cain and Abel. Ganda, dadalawa lang sila eh. Sila binanggit po dito. Pwede naman magmahalan, di ba? Bakit kailangan nagselosan? Di ba? Bakit aawayin mo yung kapatid mo? Dahil sa selos. Bakit? Meron bang naapektuhan? Ba't kayo nakatingin sa akin? Dapat magkapatid minamahal. Hindi minamahal. Minamahal ko si Zian hindi namamahal sa akin. Binigis kita, tapos hindi mo Mamaya pupunta kayo sa opisina ko. Guidance counselor. Mag-guidance kayo. So kasi po yung jealousy, tool po ito ni Satan para mag-create ng strife and division. So pag nagsiselos kayo, hindi po yan galing sa Diyos. Galing po yan kay Satanas. Kalinaw po yan dito mga kapatid. Nasa buhay po ni Cain. At ito po yun, yung jealousy is present everywhere. Kung nasaan si Satan, meron pong katangian si Satan sa lugar na yun. Sa church, pwede yun. Diba? Ba't nag-aaway-aaway yung mga miyembro? Dahil sa selos. Diba? Yun po yun, maging mapagmatsyag po tayo sa mga sarili natin. Kapag naramdaman mo, nagsiselos ako, hindi yan sa Diyos galing. Galing yan kay Satan. Binubulungan ka ni Satan. Pag pinatulan mo yan, sino ang sinunod mo? Si Satan. Si Cain, sinunod niya yung katangian ni Satan. Umabot dun sa pagpatay sa kanyang kapatid. O ako.
Sayang. Sayang yung magandang relasyon. Ano po? At marami na pong nawasak na pamilya dahil sa selos. Maraming nawasak na relasyon dahil sa selos. Kasi yun ang trabaho ni Satan eh. Sirain yung magandang relasyon. Ang target ni Satan, mga families eh. Pag-away-awayin yung mga pamilya. Kaya nga, di ba sa bahay, kung minsan, nakakapagod din kung minsan, no? Pag ano mo, away-away, di ba? Kasi si Satan, ibig sabihin, nagtatrabaho para sirain, guluhin, magkaroon ng division. So mag-ingat po tayo mga kapatid. We're not perfect. Pero at least alam natin na kapag nangyayari yun, tinatrabaho tayo ni Satan. No? Gusto niya sirain yung magandang relasyon. Pakaingat po tayo mga kapatid. Magandang paalala po ito dito sa ating passage po ngayon. And if you are a true believer, a true Christian, paano ka magre-respond dito sa bagay na to? Sabi doon sa talata, we have passed out of death into life. Ma-realize po natin na yung katangian natin ay iba na. Sabi nga, all things have passed, new things have come. Diba? Wala na yung dating pagkatao, ikaw ay binago na. Kasi sa Ephesians chapter 2, verse 1 to 3, that's our old life. At sinusunod natin yung mga nasa, yung mga gusto ni Satan, nung panahong hindi pa natin isinusuko yung buhay natin sa Panginoon Jesus. Nung panahon na tayo po ay nasa kadiliman pa, of course, ang ating pong kasama doon si Satan. Pero dumating yung biyaya ng Panginoon. Nandun tayo sa biyaya ng Panginoon. Because of His love, we have passed death. At naandito na po tayo sa buhay, life. No po. Sabi po ng verse 14, basahin ko po ulit. We know that we have passed from death to life because we love the brethren. He who does not love his brother abides in death. So, kaya ngayon, na iba na po, natuto na tayo magmahal. Na po. Dahil tayo'y binago na, bago ng nilalang. Kaya hindi po tayo marunong magmahal o mahalin yung kapwa, kapatid, o sino man. Dahil ang namamayani sa atin yung jealousy. Nakatangian ni Satan. Oh, okay, dati naman talaga meron. Pero kung ikaw ay true believer, kung ikaw ay totoong Kristiyano, dapat napapagtagumpayan mo na wala na yan. Ano po? Dahil karakter po ni Satan yan. At ang karakter ni Satan is always hostile in God's character. No? He who does not love abides in death. Nananatili. Ibig sabihin, yung hindi marunong magmahal ay nananatili na nasa kadiliman o kamatayan. Ano po? Yung lack of love, yung kapos sa pag-ibig, ano po, ay indikasyon po iyon that you are still in darkness. You are spiritually dead, abides in death. Damay mo yung sarili mo. Kaya mo na bang magmahal? Hindi boyfriend, girlfriend na. Hindi yun ang pinag-usapan natin. Tapos na yung March 2 na ngayon. Tapos na yung love month. March 2 sa 275. Yes. Tapos na po yun. Ito po yung love ng isang mananampalataya sa kanyang kapwa. Ito po yung pinag-uusapan natin. Ngayon, bakit hindi ko siya kayang mahalin? Di ba? Yun yung tanong. Yung love nakakuha ng 275. Ano ako 75 lang. Asan ko sa school? Oo nga, yun nga. So, jealous ka ba? Kaya hindi ka marunong magmahal dahil jealous ka. So, katangian ni Satan. First is murder. Second is hatred. Now, tingnan natin yung hatred. Actually, spiritually the same with
murder. Ano po yung hatred? Kasi yung the ultimate expression of hate is murder. Yun po yan, ano ho. Sa Matthew 5:20 to 22. Matthew 5:20. For I say to you that unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and Pharisees, you will by no means enter the kingdom of heaven. You have heard that it was said to those of old, you shall not murder, and whoever murders will be in danger of the judgment. But I say to you that whoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment, and whoever says his brother Raka shall be in danger of the council. But whoever says you fool shall be in danger of hell fire. Nakatakot naman to. No? So, nag-ingat tayo. Huwag mo sasabihan na yung kapatid mo na you fool. No? Sa Tagalog kasi pangit eh. Lagi. Huwag niyo sabihin yung kapatid niyo nun. No? May magyayakapan yata ako. Angry nga eh. Dito na nga, hindi na hatred eh. Anger na. Na walang kanang dahilan, nagagalit ka doon sa kapatid mo o kung sino man without a cause. Walang dahilan, nagagalit, mainit. Ang pinanggagalingan nun, yung sa una, jealousy. Meron yan behind that, merong ano yan. And pakaraniwan, according sa life ni Cain, is jealousy. Ano po? Hatred. Malinaw po yun. Katulad ng jealousy, hatred is also the seed that leads to murder. Pwede rin po iyon. Oh, actually, ultimate siya. Ano po? Katulad po ni Cain. Yes, parehas ng ending. Tingnan po natin sa Galatians 5:19 hanggang 21. Now, tingnan niyo po, mag-reflect tayo dito. Now the works of the flesh are evident, which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies. Yan, nababanggit yung mga katangian ni Cain, no? Outburst of wrath. Anger. Yung, uncontrolled anger. Hindi ka makontrol. Pinapayapa ka na. Lagyan mo. Ang hirap mong pigilin. Kristyano ka ba? Ba't hindi ka mapigil? Pag-isip lang. Ay, ito naman yun. Nauwi sa seashore ba? Nauwi? Hindi kasi yung uncontrolled anger, pwede kang mag-high blood ka. No? O kaya, di ba yung sobrang So tingnan yung sobrang galit. Pag Kristyano ka, yes, kailangan mo rin magalit. Pangit mo yung nagagalit. Pero, kasi expression din yun ng ng love. Di ba yung magulang, di ba? Na, galit ako, hindi sa'yo, kundi sa ginawa mo. Di ba? Parehas lang yun. Di ba? May kamontra. Okay. Hindi lahat. So, yung galit ay masama pag hindi makontrol. Ang Diyos naman nagagalit din eh. Doon sa unrighteousness. Tama yun. Magagalit ka doon sa unrighteousness na ginagawa. Hindi doon sa... Kasi pangkaraniwan yung tao masyadong yung personal masyado. Magagalit doon sa tao, hindi doon sa ginawa. Pero, magkasama naman kasi yun eh. Hindi makikilos yung gawa.
So, tuloy natin. Now, the works of the flesh, jealousy, outbursts of wrath, selfish ambitions, desertions. Yung ambition kasi, selfish ambitions, yung pag nagplano ka, sa'yo lang. Di ba? May ambition ka para sa'yo lang. Pag disciple ka ni Kristo, beyond doon sa pansarili. Ang lagi mong isipin, kailangan ko to, yung vision ko to, for the furtherance of the gospel. For the furtherance of the gospel. Kahit disciple ko. Kung hindi ka disciple, walang problema. Pero pag disciple ka ni Kristo, pag nag-ambition ka, kasama yung gospel, kasama si Lord. Hindi yung napag-iwanan si Lord, hindi kasama si Lord. Ngayon, kapag inaabot mo yung ambition mo, tapos, wala ka nang pakialam sa Diyos, marami ka nang, alam mo yun, apektado na yung spiritual life mo, may problema na yun. May problema na yun. Personal ambition na yan. Hindi nakasama si Lord. Huwag mong iiwanan si Lord sa pagkuha ng ambition mo. Kasi hindi ka magtatagumpay. Magtagumpay ka man, panlupang tagumpay lang yan. Kasi hindi mo nagawa yung totoong plano sa iyo ng Panginoon. Okay? Selfish ambitions. Hindi yan sa Diyos. Gawain yan sa Satanas. Dissensions. Heresies. Envy. Inggit. Huwag kang mainggit. Kasi anak ka ng Diyos. May plano siya sa bawat isa sa atin. May paggagamitan siya sa bawat isa sa atin. Diba? Kung hindi maganda boses mo, okay lang yun. Kasi may iba kang paggagamitan. Okay? Hindi yung, kaingit naman siya, maganda na, ganda ba ng boses? Diba? O kaya, tapos very talented, nasa kanya na lahat. Hindi. Pipit. Lala ko singkit. Pag-ingit, singkit. Envy, murders, drunkenness. Ano tong revilers? Revilers siguro. And the like, of which I tell you beforehand, just I also told you in time past, that those who practice such things will not, listen, will not inherit the kingdom of God. Kasi hindi yun yung katangian ng mga anak ng Diyos. Katangian yun ng mga papasok sa impyerno. Kaya kailangan natin ng tulong ng Panginoon. And to conquer yung hatred, yung hates, is to love. Love is siya yung siguradong pang-test, no? Siguradong pang-test whether yung isang tao ay naka-experience ng new birth, no? Para malaman mo na ikaw ay totoong mananampalataya at na-experience mo yung bagong nilalang, kailangan marunong kang magmahal. Nararamdaman mo yung pagmamahal sa kapwa mo. Pag hindi, you're still in darkness. Nasa kadiliman ka pa. 1 John chapter 2, verse 9 to 11. Chapter 2, verse 9 to 11. He who says he is in the light, listen he who says he is in the light and hates his brother is in darkness until now. He who loves his brother abides in the light, and there is no cause of stumbling in him. But he who hates his brother is in darkness and walks in darkness, and does not know where he is going, because the darkness has blinded his eyes. Talino po dito sa mga talatang ito, mga kapatid, yung indication, or ito po yung indicator kung if you are still in darkness. Maganda pa yung nag-struggle ka lang eh. Yung nag-struggle ka, maganda yun. Ibig sabihin nun, may nag-aaway, no? Two natures, nag-aaway, gano'n. Pero huwag mong pairalin yung lagi yung nature ng darkness sa buhay po natin. Ano po. And tuloy natin so sa verse 15. So sa 3:15,
Whoever hates his brother is a murderer. Matindi po. Matindi yung pagkakano rito. Nagalit ka lang namuhi. Yun yung salita sa atin. Namuhi ka lang sa kapatid mo, murderer ka na. Binugbog mo na sa isip mo. Nasa ospital na siya. Tapos nilamay na sa isip mo. Nakalamay na. Pinatay mo na sa isip mo. And you know that no murderer has eternal life abiding in him. Uncontrolled anger. Hindi po maganda yun. Hindi po sa Diyos yun. Hindi galing sa Diyos. Kapareho din po yun ng murder. Just like Cain, pinatay niya ang kanyang kapatid dahil doon sa nagsama-sama na yung hatred, jealousy, anger, pinagplanuhan niyang patayin ang kanyang. Panghuli po, indifference, no? Indifference toward others' need. So, bago natin to discuss, tingnan muna po natin yung video na indifference is, sa Tagalog ay walang pakialam. No? Walang pakialam. So, panoorin nga natin itong video na to. Takboy. Simple lang po, pero medyo natouch ako doon kasi kung sino yung may karamdaman, yung may sakit,
Yeah. Sila yung indifference. Ito yung problema kahit ng mga Kristiyano, no? Yung walang pakialam. Tinuruan tayo ng Panginoon na magkaroon tayo ng pakialam. Hindi maganda yung nakikialam sa buhay ng buhay. Pero yung pakialam kasi yung concern sa kapwa. Marami dyan eh. Yes, maraming manluloko. Kanina lang may lumapit sa amin habang nagpapalamig kami ng makina. Yung struggle lang. Oh. Pero pagka ganun, bigyan mo na lang. Kasi huwag ka na mag-isip. Di ba? Hindi mo natin ano. Pero sometimes, syempre, may rules sa buhay. So hindi rin naman tayo na parang maabuso naman tayo. Pero may mga maliit na bagay na pwede natin magawa. Magkaroon tayo ng pakialam. Yes, hindi naman tayo sisikat doon kapag ginawa natin yun. Pero, yun yung love ni Christ sa atin. Dito sa verse 16 to 18. Matanda na talaga. Malambot ka na. Iyakin na. Tanda na rin. By this we know love. Ito kasi yung ka-attend ko doon sa ADC sa CCF. Kasi laging ganito yung topic. Yun nga, pinapaintindi ng Lord. Yung salita niya na hindi na sa theory, yung may put into action, yung mga pag-aaralan natin. Ano yun eh, parang opportunity na binibigyan ng Lord sa atin na hindi lang puro theory, nakakapagod pag puro theory. Kasi hindi mo maramdaman, hindi mo ma-express. Pero pag binibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon, magpapasalamat ka, Lord, salamat. Kasi hindi puro theory. Pwede rin pala express yung mga natututunan para sa iba. By this we know love, because He laid down His life for us. And we also ought to lay down our lives for the brethren. But whoever has this world goods and sees his brother in need and shuts up his heart from him, how does the love of God abide in him? Indifference, ano po? Binigay ng Panginoon yung kanyang buhay sa atin. Ano? Dahil nakita ng Ama yung pangangailangan ng tao. Sinful ng tao. For all have sinned and fall short of the glory of God. And for the wages of sin is death. Hindi kaya ng Diyos, the Creator, na makita ang tao na sa ganong kalagayan. So, John 3:16, He sent His Son, Jesus Christ, so that those who believe in Him shall not perish, but have eternal life. Alam niya na hindi kayang iligtas ng tao ang kanyang sarili. Only God can do that. That's saving job, saving work. That's saving grace. Dahil tayo, hindi talaga natin kayang iligtas sa sarili natin. And alam niya, when a person died without Jesus Christ, his soul will go directly to hell. Hindi kaya ng Creator yun. Creation niya kaya tayo. Tapos pupunta lang sa impyerno. Sayang ka naman. Diba? Kaya may namatay para sa iyo. Sa Romans chapter 5 verse 8, God demonstrates His own love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. He demonstrated His love toward us. Namatay na siya bago pa man natin siya nakilala. Ibinigay niya na sa iyo ang kanyang buhay
Dahil alam niya na pag namatay ka na wala ang relasyon mong tama kay Jesus Christ, you will go to hell. Directly. You will go to hell. Ipinakita yun ng Panginoon sa atin, yung love na yun. Hindi yun basta lang okay namatay, so sige, mananampalataya ka sa akin. Hindi. Pinapakita niya yun sa mga disciples niya, sa atin, na mga believers, how we ought to love our brethren. That's sacrificial giving. No? Merong sacrifice na ginawa ang Panginoon. Kaya nga, kung dati hindi siya posible, pero ngayon posible na po siya. Dahil pinakita na po sa atin ni Jesus Christ. And naranasan na natin yung love na yun ng ating Panginoon. Sa 3:16, we know love by this. Alin? Yun yung ginawa ni Kristo. Kaya natin naintindihan yung love. Kaya natin naintindihan magmahal. Kaya nakapag-express tayo ng love dahil ginawa ng Panginoon Jesus yun. Kapag hindi ka marunong magmahal, hindi mo naiintindihan yung ginawa sa iyo ni Jesus Christ. Malabnaw, mababaw yung pagkakaintindi mo at makasarili dahil ang gusto mo lang pumunta ng langit, pero hindi mo naiintindihan yung ginawa sa iyo ni Kristo. Alam mo ba kung gaano tayo nasa lurok tayo ng kadiliman? Sa John chapter 1 verse 5, di ba? Dahil sa burak na kinalalagyan natin, hindi makapenetrate yung light. Ganon tayo kasama. Ganon tayo kabaho. Pero pinagtiyagaan tayo ng Panginoon. No? Namatay siya para makapenetrate yung light sa atin. Ganon yung sitwasyon po natin. Yun po yung standard ng Diyos sa pag-ibig. No? Yung genuine followers ng Panginoon ought to love one another. Ought to love his neighbor. Ought to love his brother. No po. Kung ang pag-ibig yung namamayani, ay sana walang gulo-gulo sa loob ng church, sa loob ng bahay, sa loob ng pamilya. Di po ba? Kailangan maintindihan natin yung love. No? Si Jesus Christ po, binigay niya ang kanyang buhay as perfect example para sa kanyang mga followers. Yung selfless giving. No? Hindi niya pinagdamot yung kanyang katawan, yung kanyang buhay para may gayahin tayo. John 15 verse 12. Sa John 15 verse 12 and 13. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friends. You are my friends, sabi ni Jesus Christ. I lay down my life for you. Ganon kabuti ang Panginoon. No? Ganon yung kanyang example po sa atin. Every Christian should know the standard of loving others. No? Verse 17, balik tayo sa 1 John chapter 3, verse 17. But whoever has this world goods and sees his brother in need and shuts up his heart from him, how does the love of God abide in him? Nakita mong nagugutom yung kapwa mo, kapatid mo, kaya mo ba tiisin yun? Pag kinaya mong tiisin yun, at lagi mong isipin, ako. By nature kasi, pakabigdayo no? Human nature, ako muna bago sila. Ako muna bago ikaw. So wala yung selfless, sacrificial love. So yun yung struggle natin mga believers. Lahat tayo yung struggle doon. Parang ako muna bago ikaw. Parang gano'n. Nakita mo na nagugutom, kahit may sobra kang pagkain, hindi mo maibigay. Kasi isipin mo, pang merienda pa to. Paano kung hindi ka na umabot ng merienda? Sayang yung pagkain mo, pinagdamot mo pa. Diba?
Kapag may nagugutom, wala nang isip, bigay mo na kaagad. Kumain ka rin, syempre, ikaw naman yung tutulungan kasi nagugutom ka. Kain, hati. Ibig sabihin mag-share. Huwag mo nang isipin mamaya, bahala na ang Diyos doon. Kasi dinala niya yan dyan para ma-express mo yung love ni Christ. No? Pero huwag naman yung sacrificial na ikaw, ilong-ilo ka ng gano'n kasi pinamigay mo yung pagkain mo. Diba? Huwag naman gano'n. Hinimatay ka, hindi ka kumain. Ba't hinimatay ka? Itong nagutom na ako eh. Kasi yung pagkain mo, pinamigay ko eh. Huwag gano'n. Hati lang. Kasi ikaw naman yung mag-struggle naman para sa iyo. Eh paano kung wala? Wala nakakita sa yung with the same love na meron siya. Parang sabi ko, ano gano'n ang taong ko. Okay. Iyon po kasi yung ano natin eh, nature natin, human nature. Ako muna gagawin. Pero ituturo sa atin ng Panginoon yung klase ng love. No? Mahirap nga lang talaga, pero huwag natin tiisin yung mga nagugutom. Hindi yung buong kabuhayan yung sinasabi yung bigay mo eh. Yung buong kabuhayan, hindi. Share ka lang. Diba? Kapag nangungutang nga, huwag mo na po utangin. Baka may extra ka, bigay mo na lang. Siguro hindi yung ganun, yung sa amount na inuutang niya sa'yo, mag-contribute ka lang. Ganun yung word. Gusto ko mag-contribute. Konti. Eh, imagine ko lahat nag-contribute, di sobra-sobra pa. Diba? Eh, kadalasan daw, may need na yung kapatiran, or ano, puro panalangin. Naalala ko sabi ni Kuya Buboy, ni brother ko, sabi doon sa prayer meeting, mga 2 buwan nang pinagpipray yung need. May isa daw tumayo, sabi, mga kapatid, yung pangangailangan natin kapatid dito, 2 buwan na. Puro tayo prayer. Baka sinasabi na sa atin ng Panginoon, tayo na yung instrumento na gagamitin para to provide yung need ng kapatid. O di natauhan ng lahat. O di tapos ng problema. Di po ba? Sino po may pangangailangan dito? Sarilinin yung muna. Ipag-pray natin. Ipag-pray natin. 2 months natin pag-pray. Yeah, that's prayer meeting every Friday. Pero makaingat din kayo. Kasi maraming ingat din kayo sa mga sad stories. Yun naman, inaabuso naman yun ng mga kansano. Yung bawat usap na lang, sad story. Parang ang tao to, hindi na to karaos. Ano ka ng Diyos to? Di ba mag-iisip ka rin? Di ba? Hindi ka naman, di ba? Hindi ka naman, diba? May wisdom na binigay ang Lord sa atin. So, i-ano natin yun. Kaya pinagpipray. Kaya kailangan ng prayer. No? Pero huwag naman tumas. Sobra naman yun. Every prayer meeting na lang, yun na yung prayer request niya. Eh baka kailangan na natin kumilos. Di po ba? Let's share our resources. Para i-replenish naman ng Lord yan. Nire-replenish siya ng Lord. No po? Eh pero, kung ikaw ay madamot, di ba? Madamot ka, eh paano i-replenish ng Lord? Eh, hindi mapapalitan yan. Baka yung kapalit yan, mas malaki. Eh, nakaganong ka. Naalala ko, sabi ni Kuya Loy, dapat daw, laging open hand. Kasi para makasalo ng blessing. Ano po? Eh, pag ganun, makakasalo ka ba ng blessing? Hindi. Dapat-damot mo. No, hindi ka marunong mag-share. O hindi ka makakasalo ng blessing. Kasi tayo po ay conduit. No? Channel of blessing lang tayo dito sa mundo. No po, matuto tayong mag-share. Mag-share. Hindi naman sabi, buhayin mo na yung tao or ikaw na yung... Hindi naman gano'n. Ano lang yung kakayanan mo? Kasi kung pag umabot tayo sa gano'n na kailangan mo pa magtayo ng foundation, magtayo kung ano ng mga papeles pa. Hindi na. Ngayon na. Anong, as individual, ano yung pwede mong magawa? Diba? Mag-contribute ka. Maliit na bagay, ito yung kakayanan mo. Hindi naman buo-buo eh. Eh imagine kung lahat ng Kristiyano ganon. Di po ba? Eh, magaan lang, magiging magaang sa kapatid yung kanyang sitwasyon. Okay po. So, huwag ganon. Dapat open hand. No? Kasi part ng
kung ang Diyos naging ganon, bahala kayo sa buhay niyo, mamatay kayo sa impyerno. Kung ganon ang Panginoon, paano tayo? Di po ba? Kaya nga, we know love by this. When Jesus Christ died on the cross, He sacrificed His life for us. So yun po yun. So naintindihan na po natin yung halaga ng ginawa ng Panginoong Jesus. Bukod pa dun sa nagkaroon tayo ng chance to eternal life, hindi lang yun. Habang nabubuhay tayo sa mundo, may pagkakataon tayong gayahin. No? Huwag tayong papako sa krus. Hindi naman yung sasabi. Yung maliit na bagay na to express love. At dahil doon sa pag-express mo ng love, nakikilala nila si Jesus Christ. Kasi kaya maraming kini-question, Kristiyano ba yan? Ba't ang damot? Kristiyano ba yan? Bakit ganyan ang ugali? Laging Kristiyano, sino naapektuhan lagi? Si Jesus Christ. Kasi Kristiyano nga, pero sama na ugali. Tapos sasabihin, kala ko ba anak ni Jesus yan? Baka yung kapitbahay na Jesus, kaya pangalan pala Jesus. Jesus Christ. Pero hindi makita ito sa buhay. Magagalitin. Mapagmura. Kristiyano na, mumura pa. Yung iba pinatanong praise God. Praise God na lang, praise God. Hindi na mura. So mga kapatid, may practical yung pagiging practical sa practical life na po yung expression noong love na nababasa po natin dito. Ang isang true believer po ay characterize siya noong sacrificial giving sa iba. Sa verse 18 last. My little children, let us not love in word or in tongue, but in deed and in truth. So hindi sa boka lang, Kristiyano ako. Pero yung mga tao, hindi man makita sa atin. Alam mo yun, sabi, Kristiyano rin ako. At talaga, hindi obvious Gusto mo bang ganunin ka Kristiyano ka, tapos hindi obvious? Nagtatago ka dahil sa, ewan ko kung bakit, ayaw mong i-share yung love, no? At sabi nga, yung pag-ibig, hindi siya yung subjective response natin. Kailangan may gawa sa verse 18. But indeed and in truth, with action.